Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 232. And our verse for today, Jeremiah chapter 17 verse 9 and 10. Ang puso ng tao ay mandaraya, higit sa lahat, at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Pero ako ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Sabi nga doon sa kanta, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Pero ang verse na ito ay nagre-remind sa atin na ang puso natin ay mandaraya at maaari tayong linlangin or iligaw. Pwedeng akala natin gumagawa tayo ng tama, pwedeng akala natin gumagawa tayo ng mabuti, and maaaring nakikita ng mga tao na ganun klase tayong tao. Marami tayong maaaring gawin na parang akala ng mga tao ay okay. Yung pala, dun sa kaibuturan ng ating puso, kaya natin siya ginagawa dahil sa pride, or maaaring sa takot, or minsan sa pagiging sakim natin, pagiging selfish natin, or mga hidden na desires natin. Kaya hindi dapat lahat ng mga masarap sa pakiramdam or maganda sa pakiramdam ay tama. Hindi dapat tayo mag-rely or hindi dapat tayo magdesisyon ng dahil lang sa masarap sa pakiramdam or dahil sa emosyon lang natin. Napakarami ng nasirang buhay, napakarami ng nasirang pangarap, napakarami ng nasirang pagkatao dahil sa pagsunod sa maling emosyon, dahil sa pagsunod lang sa kanyang nararamdaman. Yung tipong ang ayos-ayos ng pag-aaral mo tapos biglang na-inlove ka, tapos wala na, napariwara ka na, nasira na yung pag-aaral mo, and nakapag-asawa ka nang wala sa oras. Pwede namang ang ganda-ganda ng opportunity na nag-aantay sa'yo, pero mas nangibabaw yung emotion mo, mas nangibabaw yung sinasabi ng puso mo, kaya hindi mo tinahak yung pinapatahak sa'yo ng Panginoon. Or sinasabi na ng Panginoon na masama, sinasabi na ng Panginoon na hindi niya gusto yung ginagawa mo, pero dahil sa masarap sa pakiramdam mo, tinutuloy mo pa rin. Tapos sasabihin mo na lang na wala ka naman tinatapakan na tao. Minsan, ang ganda-ganda ng pakikitungo natin sa ating mga kapwa. Yun pala, meron pala tayong hidden agenda. Meron pala tayong hidden motives kaya natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin. And yun kasi yung parang ang hirap i-discern. Kasi nga, ang nakikita lang natin sa isang tao is based sa panlabas nila. Pero hindi natin nakikita kung ano talaga yung nilalaman ng kanilang puso. At marami mga tao na masyado na nilang naaral yung pagpapanggap nila. Okay sa panlabas, pero ang sama-sama pala ng puso. But the good news is, God knows us. At kilalang kilala niya tayo. Hindi lang sabi doon sa Bible verse natin binasa natin, hindi lang yung nilalaman ng puso natin, kundi pati nilalaman ng isip natin, alam na alam ng Diyos. Alam na alam niya at nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita at hindi nalalaman ng ibang mga tao. Yung bawat motibo sa bawat ginagawa natin, yung mga kaisipan na itinatago natin, or minsan yung mga dinidesire natin na mismo tayo hindi natin maintindihan. Ang kagandahan lang sa Panginoon, hindi siya yung kagaya ng mga tao na para bang once na may magawa ka lang, magte-trending ka na agad dito sa mundong to, di ba? Parang iko-content ka na, di ba? I-video ka na, or imagine mo kung ang Panginoon is ganun din. Kung ano yung nasa isip, kung ano yung nasa isip natin, kung ano yung nasa puso natin, ipa-flash niya sa buong mundo. Imagine mo kung ano mga makikita ng mga tao. Good thing is hindi ganun ang ating Panginoon. Kung hindi tama ang laman ng isip at puso natin, ini-invite niya tayo na isurrender ito sa Kanya. At kahit gaano kasama ang ating puso, isurrender natin ito sa Kanya at kaya niya tayong bigyan ng panibagong puso. Isang puso na busilak, isang puso na tapat. So imbes na itanong natin na, okay lang ba sa akin to? Okay lang ba to sa pakiramdam ko? Dapat ang tanong natin, Lord, okay lang ba to sa'yo? Okay lang ba to sa pakiramdam mo? Makapagbibigay ba to ng kaluguran sa'yo, Panginoon? Walang ibang mas nakakaalam ng puso natin kundi ang Panginoon mismo. Ultimo tayo, hindi natin kabisado ang puso natin. Kaya yung kantang kung ano nasa puso mo, sundin mo, yun ay very dangerous kapag sinunod natin ang ating puso. Dahil ang puso natin ang pinaka-mandaraya or masama sa lahat. Walang kahit sinong
makakaintindi ng puso according dun sa binasa nating Bible verse. Maliban sa ating Panginoon Diyos na naggumawa ng ating puso. Mas kilala niya ang ating puso kaysa sa pagkakakilala natin sa ating sariling puso. Kaya lagi tayong manalangin na, Lord, siyasatin mo yung puso ko kung ano yung meron dito. Itama mo, Panginoon, kung ano yung dapat na itama dito sa puso ko. At ilid mo ko dun sa tamang daan na pinapatahak mo sa akin. Nawa magkaroon tayo ng humble and obedient na puso sa Panginoon kung saan hihayaan natin na siya yung mag-control ng ating puso, na yung bawat iniisip natin, yung bawat gusto nating mangyari, yung bawat desire natin, nawa ay nakaayon sa kanyang will. Sabi nga sa Proverbs 3, di ba? Huwag daw tayong manangan sa sarili nating karunungan. Magtiwala daw tayo sa Panginoon. Trust in the Lord with all of your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths. God bless everyone, and naway patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.